Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw! Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Aling negosyante, walang yakong maningil ng pautang para may pangtustos sa boylet na siya'y gigil na gigil. Meron po siya batang lalaki niyan. Yung sa kolektor din niya po, pinagchichismis din po niya sa amin. Wala silang pakialam, personal kong buhay yun eh. Anong away na naman ito? Binigyan ko na nga sila ng pangkabuhayan, hindi nila ako binayaran. Hindi kayo marunong magbayad, balasubas kayo. Hindi po dapat ang gano'n ang paniningil niya sa isang tao, bastos siya. Para siyang hindi nakapag-aral. Harapin natin at pag-usapan yan dito lang sa isang Barangay Hall on Air ng Bayan, Face to Face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magugkayan. Gusto mo bang makisaw-saw? Tara na kaibigan, pangayan. Mga kapatid, ano ang number 1 sa San Andres? Sisitango, sinong hindi? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, hello! Magandang umaga, San Andres, Malate, Manila. Naku, kamusta po kayo, mga kapatid? Sino ba sa inyo ang mahilig magnegosyo? Alam ko, dito sa San Andres, nakakabili ng mga masasarap na mga prutas, hindi ba? Diyan sa kanilang palengke. Naku, marami pong makaka-relate dito dahil isang aling negosyante na sa pautang ay malupit kung maningil. Abay, nagtatransform. Biglang sugar mommy naman sa kanyang boylet na nakakagigil. Kamusta naman ang mga kapatid natin dito sa San Andres Sports Complex Covered Court, Barangay 704, Zone 44, Malate, Manila. Saan ready na ang ating mga kasawsawan dito? Nako, tara na't makialam, makisawsaw. Go na ba? B1 at B2, kayo ang tanod ng ating barangay today. Kaya naman, be alert! Tutulungan natin silang masolusyonan ang kanilang dinadalang problema sa tulong pa rin siyempre ni na Attorney John Philip Reyes, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila ang mahal nating lahat na trio tagapayo. Kaya naman, Malate, Manila,
let's make it a come on! Face to face na! Kaibigan po niya ang ichinichismis na negosyanteng malupit kung maningil ng pautang. At nandito siya dahil maging siya raw ay dinamay na sa gulo ng mapanira nilang mga kapitbahay. Narito po si Aling Marlene Lynn Aguilar. Pasok! Ate Marlene, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Tiyang Ami. Kaano-ano po ninyo si Freddy Aguilar? Kamag-anak siguro. Aba, talaga ha? kapinsan ko. Kala ko sasagutin nyo ka-apelido lang. Kamag-anak ko siguro. Ano po itong gulo na kinasasangkutan ninyo? Tungkol po sa estapador. Aha. Mga pinapautang po ng kaibigan ko, mga hindi marunong magsipagbayad. Sino po Mga itong wala kaibigan utang nyo na nagpapautang? Si Nene po. Si Nene. Kaibigan ko po yun. Sino yung may utang? Si Minda po, at saka si Mirna. Ano, Mirna. magkano ang utang nila? 5,000 po yung isa. Si Mirna. Tapos yung si Mindang, 12,000. Abay, bakit umabot ng ganong kalaki? Kasi po, punta sila na punta kay Nene, nangangutang. Pati pera, kasama na po doon, tsaka mga items. Ano yung mga items? Mga pantalon po, mga kumot. Bakit naman kumot lang, umabot ng Oo. 12? Teka naman, ate Kasama rin pong Marlene. pera, ma'am. Magkano Kasama rin pera? po yun, yung mga balasubas kasi mga yan eh. Okay, Hindi ang kasi tanong ko, marunong sandali magsipagbayad. lang. Paano ba ang sistema nung negosyo, nung nene na kaibigan mo? Paano ba? Kukuha kayo doon ng gamit? Kukuha po kami ng mga items. Ano yung para sa sarili nyo o Hindi po, binibenta? binibenta po. Parang puhunan po sa negosyo. Parang negosyo po. Oo, ganun. oo, alam ko yan. Binibenta po Maraming mga namin. ganyang mga iba't ibang mga tatak, di ba? Opo. O, wag na natin Marami po. banggitin. O, tapos, Ngayon, pagka nabenta po, huhulugan yon linggo-linggo. may Babalik kasulatan po. ba? Meron po. May kasulatan kontrata. Po. Meron po. May nakalagay kung gaano katagal, ilang araw ang palugit, Meron paano ba? naman po. Siyempre Okay. po, kasi pera po yun eh. Okay, So, so- malaki pong pera. Oo, papaanong nangyaring itong sinabi mong si Windang at sino isa? Mirna po. Bakit hindi sila nakabayad? Nung una po kasi, marunong po sila magbayad. Oo, maayos. Nagtitiwala po sa kanila Oo. yung amo ko. Pati po ako, dahil ako naman Ikaw, po. anong papel mo doon sa negosyo na yon? Ako po ang kolektor niya, taga-singil po. Pero ang tanong ko, Ate Marlene, maayos ka ba maningil? Maayos naman po. Pero nitong So, mga kailan huli na, nagsimula na magpakita ng problema na itong si Windang Yun. at yung Mirna? Yun na nga ho, nakakapainit ng ulo eh. Mhm. Kasi nga, Nakailang balik-balik kayo? marami pong beses, kahit umuulan, bumabagyo, nako. Pudpod na nga yung swelos ng sapatos ko eh, kung maaari lang Ano eh. po ba ang usapan nyo? Pag nagkita, magkano ang ibibigay? Gaano kalaki o gaano kaliit? Hulog-hulugan po kung ano po yung nabenta nila, i-remit po nila ngayon sa amo ko. Sa akin nga po sila maghuhulog, yung mga remit nila. Ng mga... So kung kunyari ang halaga 500, Opo. ilang linggo yon bago mabuo, nababayaran? O araw? Linggo-linggo po yun na... Kailangan pupuntahan magbibigay po sila. kahit Opo, 100. magbibigay po kung ano po yung kinita So kung nila. yung 500, 5 linggo, 100 ang hulog, Opo. ganon. O Opo. 50-50, pwede. Pwede rin po, 50. Kasi nga, So hindi mabait naman pala yung kayo amo ko. mahigpit. Opo. Walang fix na amount. Mabait po yung amo ko, ganyan po kabait. So nasa magkano na ang utang noon, nung Mirna, nung magsimulang hindi na magbayad? Yun nga po, 5,000 pa po. Tsaka si Windang, Oho. 12,000 pa ho. 12,000. Gaano po katotoo na iniskandalo kayo? Sinong nag-iskandalo sa inyo? Hindi sila nagsisipagbayad eh. Pag sinisingil namin, binabalasubas kami. Sinisigaw-sigawan pa kami. Ito, napag-alaman namin, nag-imbestiga po kami na pati daw po yung anak pala nung Mirna, sumama na ang loob, na trauma na dahil daw po sa bunganga nyo pag kasi po, naniningil. ganito po, Masakit Tiyang daw Ame. po kayo magsalita. Ganito pa siyang ame. Kasi yung nanay niya, ayaw magbayad. Laging wala sa bahay niya. Kaya, kung hindi ko sisigawan yung bata, hindi naman susunod yun na magsabi sa nanay niya na bayaran yung utang Mali nila. pa rin yun, Ate Marlene, hindi kadamay yung bata. Hindi siya ang may utang, di ba? Wala So pa dahil akong doon, ganon. nagalit si Ate Mirna at siniraan naman si Ate Nene. Lalo ngayong gumulo. Ewan ko po sa kanila dahil hindi naman pa ako nakikisali sa mga chismisan nila ng mga balasubas na Pero yan. gaano po katotoo na sa inyo din nagsimula ang kwento na sinasabi niyong sugar mommy Wala si po Ate akong alam Nene? dun, ma'am. Wala akong sinasabing ganon. Dahil yan, may utang na loob ako sa amo ko.
po yan eh. Oh. Oh! Tatangkaan ko pa rin ba ng ganon? Eh, nagkakautang na loob ako sa kanya. Marunong pa akong tumanaw ng utang na loob sa pinagkakautangan ko. Aba Sinisweldohan niya naman! ako. Nahawa na raw si Aling Lynn sa friend niyang si Aling Nene kaya nagawa niya itong sugurin at sabunutan. Paano mo nasabi ito, Myrna Bagnol? Pasok! Sandali! Sandali! Mainit na mainit si Ate Myrna! Bakit po kayo galit na galit, Ate Myrna? Wala kang utang na loob ah! Paano po kasi? Ano nang ningal po? Wala po ako! Tatrabaho po ako! Lalabandera po ako! Tara, subas! Sinigilan po yung anak ko! Sa tindahan! Ay, nako! Inano po? Sa tindahan po! Nakita sila! Oh. Paano ko? Naniwala dyan! Ay, sinabi niya, nasa na yung nanay mong bayas subas? Hindi nagbabayad ng utang! Ayun ang kinasama ng loob ni Ate Myrna. Nadamay kasi yung bata na wala namang utang. Abay mga kasawsawa natin, hindi sang-ayon sa ginawa na yon ni Ate Myrna. Ay, naku ni Ate Marlene, pagbabalik po ang Face to Face. Kanya-kanya na magaling yan eh. Oy, dalawa na. Dalawa na nagtuturo. Ikaw, dalawa na. Diretso ang talong, Ate Marlene. Natatakot ka bang malaman ni Ate Nene na sa'yo galing ang cheesy cheese? Wow! Parang talikuran, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang Face to Face. Ang kinasasama ng loob ni Ate Myrna ay dinamay pa nga ang kanyang anak. Kaya talagang nanggagalaiti po siya. Kailan ninyo nalaman na nadamay ang bata? Nung January po, Kailan pa ba ang utang mo na yon, Myrna? February 18 nagsimula yung utang. Pero, Ano ba yung kinuha mo? ano po, may kasama po kasing pera yon. Oo. Tapos items, may Yung items, binenta mo ba o sa'yo? Binenta ko po yun. O, Kaya- di dapat may pinagkakitaan ka doon. Opo, May nakapagulog pinatong po ka. ako ng ganong ano. Hindi ko lang alam pong hinulog niya doon kay Ate Nene. Ah, so may pagdududa ka Opo, kung hindi ko rin ibinigay alam. Opo. ni Marlene. Ang Okay. hulog ko po. Ang Kasi tanong po ko, yan. Myrna, magkano nang nabayad mo? Kasi umabot po ng kulang-kulang 8 yun. So, Eight- ang sinisingil... 800? 8,000. 8,000. Ang sinisingil po nila yung balanse kong 5,000. Nag-stop po ako maghulog katapusan ng January. So magkano pala ang nababayad mo? Wala, nasa 3,000 na rin po. 3,000. Nasa kanya. Sa Okay. kanya ko binibigay. Paano maningil si Ate Marlene? Kumakatok po siya ng gate. Halos gibayin yung gate. Naka! Alam mo kaya yun? Kahit wala po ako. Kasi nga po, naglalabandera ako. Sa isang linggo, 3 beses akong wala sa bahay. Aha. Tuwing pupunta siya, nagkakataon po na wala ako sa bahay. Kaya ang inaabutan niya, yung anak ko. Ano naman ang galing yung kwento na chinichismis mo daw Sa kanya na si rin. Ate Nene ay sugar kanya mommy? rin po. Ay, ikaw din! Sandali lang! Isan tayo! Ha? Kailan? Kailan mo nakita? Ikaw rin! Tayo din ang galing! Diretso ang tanong, Ate Marlene, ikaw daw ang nag-tiktok na sugar mommy si Ate Hindi ko pa alam Nene. yan. Wala pa Bakit alam mo yan. nasabing sugar Sila po. mommy siya? Kasi po, yung Sila, boylet gumagawa na ng po, kwento. fresh na fresh. 21 years old. Ah, may boylet! Fresh na fresh! Maging siya raw ay labis na napapahiya sa tuwing naniningil ng pautang. Sina Ate Lynn at Ate Nene kaya naman nagawa niyang magkalat ng chismis. Kausapin na nga natin ang isa pang sinasabing may utang, si Aling Frida Windang Belamide. Pasok! Dali lang po! Nawindang ako sa pagpasok ni Aling Windang. Bakit po ninyo nasabing masama ang ugali ni Aling Marlene?
Kasi po yan siyang ani, pag naniningil po niya sa amin, kahit sa kalsada, naniningil niya, bastos yan. Patay gutom kami, manunuba kami, magbayad ng utang. Hoy! Hoy! Sinunigil ka! Pero diretso ang tanong, Ate Windang, may utang po kayo? Meron po. 12,000 po. Wow! Laki! Kailan, kailan po kayo nangutang ng 12,000? September 15, September. Nakamagkano lang po kayo ng bayad? 1,500. 1,500. Anong nangyari, Ate Windang, Kasi po- at nawindang ang 12,000? Kasi po ano po yun eh. Ako po ang tumatayong naghahanap buhay sa dalawang anak ko. Aha. Anak ko po nasa probinsya. Yung isa nag-aaral. Eh, umingi po So ng ito po, tulong, naibigay ko pinanegosyo po nyo? yun. O items po ba ito? May Pera? items po yan pareho. Oo. Tsaka pera. Oo. Natiram po. Nabenta nyo po? Nabenta. Lahat nabenta na? Nabenta lahat. Ang Kaya lang- pinagbentahan, nasan? Naibigay ko po yung iba sa kanila. Tapos po yung iba na isuporta ko sa mga anak ko. Galing-galing nito, Nye. Pwede rin po kasing malugi si Aling Nene sa ginawa po ninyo. Kung meron po kayong dalawang anak na may mga pangailangan, meron din po siya. Kung meron kang anak na may problema, Ate Mirna, meron din si Nene. Tapos ngayon, siya pa ang chinichismis nyo. Sa kanya naman nagaling yan eh. Oy, dalawa na! Dalawa na nagtuturo! Ikaw, dalawa na! Diretso ang tanong, Ate Marlene, natatakot ka bang malaman ni Ate Nene na sa'yo galing ang cheesy cheese? Hindi po. Mwah! Hindi po naniniwala ang amo ko. Pinagkakatiwalaan po ako ng amo ko. Ganito po ang sinungaling. Sige po, upo lang po, upo lang. Pinasingil na po ako na wala siyang nasingil sa akin. Pinagalitan po siya ni Ate Nene. Ha? Pinagalitan po siya ni Ate Oo. Nene. Ngayon, sa galit niya, bumalik siya sa akin. Sabi niya, walang hiya yung amo na yan. Hindi, wala na, ako lang ang naniningil. Ako pang pinagalitan. Akala niya, hindi ko alam ang likaw ng bituka niya. May boylet siyang fresh na fresh, 21 years old. O, sa kanya na galing yun. Nako, mukhang Doktora Camille, kailangan natin ipaunawa sa ating mga bisita ngayong umagang ito. Tama ba itong ginagawa ni Ate Marlene na nag-iiskandalo siya pag naniningil at pinapahiya itong may mga utang tapula? Unang-una, no, alam niyo naman na kayo ay nangangamuhan din dahil meron kayong si Ate Nene na talagang may-ari ng mga goods. So bilang isang empleyado rin niya, dapat yung mga customer nyo, doon nga pinapakita na kung gaano ka, kagaling na epektibong kolektor. Yung malumanay ang pagkokolekta, hindi yung pag nakita mo sa daan, mag-iiskandalo ka. Kasi alam nyo, pag sa isang business, nandyan po talaga yung tinatawag nating mga business hazards, katulad ng pagkalugi dahil sa mga utang. Pero yun ay magagawa ng paraan na masisingil nyo sila nang hindi yung ganyan na magkakaaway kayo. Una-una siguro po, nandun na po yung attitude na hindi maganda eh. Kahit naman po siguro sino na naglalakad kayo tapos sisigaw niya, hoy, utang niyo, magbayad kayo. Siyempre kahit sino nun ma-offend. Yun ang sinasabi. Salamat po, Dr. Camille. O eto, tawagin na po natin ang negosyanteng kung maningil daw ng pautang ay napakalupit. At may bagets ka nga bang boylet na fresh na fresh? Narinig po yun, ha? Si Ate Marlene daw ang nagsabi ng chika. Nako, alamin nga natin kung may boylet na fresh si Aling Enriqueta Nene de la Mar. Pasok! Malasubas kayo? I'm natatakot. Grabe, they're so boksingero. Malasubas kayo? Ibibigay mo yung awa mong kamay. Paunti-unti nga nagkatin hanggang balikat mo. Pero diretso ang tanong, ate, may fresh ba na boylet? Meron! Abay, sa ating pagbabalik, unawain din naman natin ang nararamdaman ni Ate Nene bilang siya ang pinagkautangan. Ang laki kaya nun. 5,000 tsaka 12,000. Magbabalik po ang face-to-face. Ilang taon ng boylet? 21!
Boylet, may balang, ha? Bebe ko, bebe ko. Facebook sausawa na mga kapatid. Ching Malaka. Ay nako, Chang Ami, para na akong adik sa kakapanood ng F2F. Minsan ay nagagalit ako, minsan naman ay nakatatawa. Minsan naman ay namamaga ang mata ko sa kakaiyak at hindi pwedeng hindi ko mapanood araw-araw ang F2F. Masama rin naman po ang loob ni Ate Nene at nahihirapan din siya dahil yun naman pong pera na yon ay pinaghirapan niya at ang negosyo na yon ay ipinaghirapan din niyang tayuin. Una sa lahat, bakit po ninyo pinautang si Myrna at si Windang? At bakit kailangan umabot ng ganong kalaki? Ano po ba ang sistema? Kasi siya nga, nung umpisa siya po yung talagang nagtitinda sa akin para pa siya sa iba. Aha. Ngayon siya, mabait din siguro siya. Siguro malapit lang yung mga bahay nila. Magkakakilala sila. Nireto niya yan sa akin na tulungan mo naman ng mga to kasi ito, walang mamakain, ganon. Ano ba ang sistema? Ang sistema Pag po sa po item, yung items po, kukunin nila sa akin lahat. Each one of that, nililista ko po kung magkano yung presyo. Bahala na sila magpatong. Consignment lang po, walang puhunan. Laway lang! Okay. Ako yun ang mumuhunan, ako. So pag pinasa nyo na sa kanila, Bahala na sila may kung tubo magkano. kayo ng konti. Konti lang, patong ko doon. Oo. Para umikot lang yung pera ko. Oo. Ngayon, bahala na sila kung magkano nila ibebenta para Okay. magkaroon din sila. So, tapos po, dun sa pera, paano rin ang Yung pera sistema? na po, minsan, pag nagre-remit sila, pag buo na kasi, ang galing nila okay sila walang problema Bandang huli na po, siyempre naroon na yung gipit ako at baka pwedeng makabali ng 500 o kay 1,000 dyan. Awas niyo lang po sa pag-remit ko sa sunod ng pakonti-konti. Ako kasi po, maawain po talaga ako. Kasi ako, mahirap ako, naranasan ko yung flat on the ground. Alam ko ang pakiramdam ng walang kinakain sa lamesa. Tapos sasabihin nila, malupit kami maningil kasi sobra-sobra na yung pasensya namin. Palugit. Yun ang Sobra-sobra sinasabi. na ginagawa niyo sa amin. Ginagawa niyo kaming tanga. Alam niyo ba yon? Pero kasi ang sinasabi rin naman nila, Aling Nene, hindi rin naman daw po tama na makapagmura din kayo. Sila nangunguna magmura sa amin. Sila. First of all, Paggawa kayo ng kwento. listen to me. You understand me, please? Kwento? You habla Espanyol? No. Un poquito. Palit sa mga Oo. patrona ka. May katanungan po si Hans. Hindi daw ho ba kayo minamasahe muna ng boylet para hindi kayo mag-init ang ulo? Para kumalma kayo ng konti. O baka daw po kaya kayo nag-iinit ng ulo, kailangan yung maningil para may pampasa-load kay boylet. Pera yung binibigay ko sa kanya, iba yung negosyo. At personal kong buhay ito, wala kayong pakialam. Intindihin niyo ang pagkakautang niyo kung paano niyo ko babayaran. Saan po ba ninyo nakilala yung boylet? Wala ka na ibigay ng pera sa lalaki mo. Kanya ka Wala na kayong na pakialam. Tama nga naman din, wala rin silang pakialam sa boylet niya. Oh, pakikisali ka. Bakit nakikisali ka? Bakit nakikisali ka? Sila siguro may pagnanasa sa Nakikisali? Bakit ka nakikisali? Ikaw ba yung may boylet? Sila magnanasa sa boylet niya. Siya. Yung boylet niya. Sa boylet ko. Tama! Sila nagnanasa sa boylet mo. Di ho, Aling Nene, kasi eto ha, aminin ko na ho sa inyo. Ang sinasabi talaga nitong dalawa, siya po ang nagkwento sa kanila na may boylet kayo. Ako, O nakikita ba nila na may boylet ka? hindi ko po alam. Nakasama nyo? Ewan ko, hindi ko alam. So yun nga po ang susunod kong katanungan, Aling Nene. Makinig kayo sa akin. Hindi kayo yung mismong nagsalita, hindi siya. Mabas, sa bibig mo lumabas. Sa bibig mo lumabas. Nahuhuli kayo. Ganito lang kayo. Ang tanong, Aling Nene, sino ba yung boylet? Gwapo ba? Gano'n na po kayo katagal ng boylet? Mag-1 year na po. Mag-1 year. Ilang taon ng boylet? 21 po. 21!
winner! Talo ka na naman, Hans. Oo nga, Chang. Ako na naman, inggit nga. Anong tawag po nyo kay Boylet? Maiba lang, ha? Bebe ko. Bebe ko, bebe ko. Ilang taon na po kayo, Ate Nene? Bata pa po, ma'am. 46. 46. Oh, bakit? Ano naman masama sa 21? Bata At pa sa ako. 46? Matanda lang yung mukha ko. Oo, mga Kayo- kasausawan. Okay lang naman yung edad na yun, ah. At wala akong Ano yung sinasabi ninyo? It doesn't matter. Oo! Tama! At saka lahat naman ng 21 magiging 46, di ba? Oh, yun nga lang, pag yung 21, 46 na, anong edad na yung 46? Charot! Ay, teka muna, doon muna tayo sa issue tungkol dun sa utang na nagkasanga-sanga na. Ano na ba? Sino dito ang naranasan ng magpautang or nangungutang din? Ikaw! Lahat naman ikaw eh. O, bakit? Sexy ni ate, ah. Oh. Eto merong 19. Wow! Talo ka na naman. Oo, 19. Yung boyfriend niya nung 1948. Pero sa ngayon, ay naghahanap ako ng boyfriend. Pero ako ngayon, nagpapautang po ako. Pero mahaba po ang pasensya ko. Speaking po ng mahabang pasensya, kasi narinig natin yung utang November pa, December. November. Ano na ngayon? 6 na buwan? Hindi pa ba sapat na palugit yun? Sa akin naman, dapat naman magbibigay kayo kahit paano. Kasi sa haba ng panahon, baga sumabog na ang puso ko at masyado na akong na-stress sa inyo. So talaga, bilang nagpapautang siyang, sinasabi ni ate, nakaka-stress naman talaga pag medyo umabot na ng halos kalahating taon. Babayaran ka naman. Okay, Attorney John, sapat po ba yung palugit na yon? 6 months na halos. Hindi pa nakakabayad ang dalawang nasa pula. Paano po ba dapat ang kasunduan pagdating sa mga utang? Makinig po tayo. Siyang Ami, sa sitwasyon po na ito, sa tingin ko naman po, sapat yung palugid na binigay ni Aling Nene sa mga umutang sa kanya. Ano po? At yung sa kasunduan naman po, bilang protection po na nagpapautang, kailangan po ito nasa kasulatan. Ano po? Protection naman po ng nagpapautang, dapat po ito ay every time po na magbabayad sila, dapat meron pong official receipt or acknowledgement receipt na binigay po nila yung bayad dun sa pinagkakautangan nila. Ano po? Pagka po bang ganong 6 months na at medyo talagang matagal na, anong pwedeng gawin ni Ate Nene? Saan siya pwedeng magreklamo para mahabol din naman niya yung napakalaking 5,000 at 12,000? Chang, mali po ang ginawa ni Aling Nene na pinagmumura niya, pinagbabantaan niya, tinatakot niya yung mga nagpapakautang, may utang sa kanya. Ano po? Ang tamang proseso po dyan, magpadala muna po kayo ng demand letter. Kung wala pa rin po, ipabarangay niyo po sila. At pag wala pa rin po, saka po kayo mag-file ng kasong sibil o kriminal. Hindi po tama yung sisigawan mo, bubulyawan mo, aawayin mo ang may utang sa'yo. Sapagkat maaari ka pong balikan ng mga may utang sa'yo ng kasong kriminal o sibil din. Ano po? May nakulong na po ba ng dahil sa utang? Sa utang po, Chang, wala pong nakukulong sa utang sapagkat ito po ay pinoprotektahan ng ating konstitusyon. Ano po? Pero po kung sa sitwasyon po na to na meron pong ipinagkatiwalang gamit si Aling Nene para sa mga may utang sa kanya na ibenta po ito at hindi po naisauli o nairimita ang bayad dito, ay maaari po itong pumatak sa estafa. Ito po ay may kaparusahang pagkakakulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Maraming pong salamat, Attorney John Philip. Yun po ang sinasabi talaga kasi nga meron po kayong binenta. May gamit po kasi Aling Windang. So talagang kailangan po na yun ay mabayaran po ninyo. Magbabayad naman po ako eh. Kaso nga lang po, masyado silang nag-iiskandalo. Skandalo? Siyempre po parang dumating po sa punto na, sige, mag-iskandalo kayo, hindi ko kayo, parang sinabi ko na, wag kayong, di ko na sila babayaran sa iskandalo ginawa nila sa akin. Ang taong gustong magbayad, Para po lumamig ang ulo ni Ate Nene, confirm, eto na si Bagets. Inimbitahan natin siya para hindi na mag-init pa ang ulo ni Ate Nene. Narito
Ito po ang poging-poging papa. Kilalanin natin ang lalaki sa hot seat na si Raymart Principe. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Face to face! Huwag kayong nangingialam! Kayo naman ay mga naiinggit! Diretsang tanong, Raymart, sino si Ate Nene sa buhay mo? Ex-girlfriend po. Ha? Ex-girlfriend. Ano? Ex-girlfriend na lang po. Ex-girlfriend! Abay, nagulat ata si Nene. Bakit biglang naging ex-girlfriend na lang? Alamin nga natin. Pagbabalik po ang face-to-face. Ex! Face-to-face! Face-to-face! Diretsa ang tanong, Raymart. Minahal mo naman si Ate Nene. Hindi po. Hot Shades, Lasap Gata Mix. Tamang timpla sa pang-araw-araw na gatang ulam. Abay, hindi lang po akong nagulat, pati si Ate Nene nang sabihin itong si Raymart na ex-girlfriend na lang. Bakit ex na ngayon? Nagtapat na po ako sa kanya. Nagtapat ka na sa kanya na ano? May girlfriend po ako. Na may girlfriend ka. Sabi niya, mag-iisang taon pa lang kayo. Saan ba kayo nagkakilala? Kapit-bahay po kami. Inuutos-utusan niya po ako palagi. Tapos minsan, Niligawan mo si Ate Nene? O niligawan ka niya? wala po. Aksidente lang po. Aksidente lang. Paano kayo tumagal ng isang taon, Raymart? Dahil nga po Bakit sa... ayaw mong aminin na siya ang Claudine sa buhay mo? Bakit natagal ka ng isang taon hindi ako mabait sa'yo? Kailan mo sinabi na wala na kayo? Ha? April. April. Bakit ka nakipaghiwalay? Kasi po, na-dismiss po nila ako. Tapos kumakalat po doon sa bayan namin. Diretsa ang tanong, Raymart. Minahal mo naman si Ate Nene. Hindi po. Tunay po ba, Ate Nene, ang naging pagmamahal ninyo para kay Raymart? Meron po talaga. Kasi po, matagal na po akong walang karelasyon. Wala naman po akong asawa eh. Hindi ho ba kayo nagduda na seseryosohin ba kayo Merong ng doubt isang po. 21? Merong doubt, pero masaya ako eh. Oo. So hindi nyo na inintindi Hindi ko yun? na iniisip yung negative, yung positive yung iniisip Oo. ko. So may pag-ibig, may pera, o may something-something? Lahat po. Lahat po yun, meron. Lahat yon meron. Oh! So merong love? Papaitan lang po ako sa kanya, pero hindi naman po binubuhos lahat. Hindi mo binubuhos lahat. Bakit? May sumisigaw sa likod, sa akin ka na lang. Ano ba yun? Pero may girlfriend ka na ngayon. Meron po. Alam na ni Ate Nene yun? Itong April lang po. Kailan ko lang po na-discover eh. Grabe ka, be. Bakit hanggang ngayon hindi mo patanggap, Ate Nene, na hiwalay na kayo? Masakit po eh. Siyempre, sa tagal kong naghanap ng atensyon, na-focus ako sa pagpapalaki ng mga anak ko dahil single mom po ako, tsang ami. Nakalimutan ko na yung sarili ko. Ngayon, kung kailan nakatagpo ako ng kaligayahan, hindi pala totoo. May
may pagkakapareho raw sila ni Aling Nene. At ito nga ay umibig sa iisang lalaki. Pero ang kanilang pagkakaiba naman daw, siya ay sariwa at ang karibal niya ay tuyot na bilas. Bilasa pala. Tuyot na at bilasa daw. Hindi ako nagsabi nun, ha? Narito po si Jessa Mapapasok. Sandali lang, Jessa! Matagal ka na niloloko, hindi mo pa naramdaman? Diretso ang tanong, Jessa, kailan pa kayo ni Raymart? February 14 po, 2011. Feb! Nitong April lang hiniwalayan si Aling Nene. So, sinabay? Bakit? Nung time na yun, tinutulungan niya po ako pero hindi ko po sinasabi sa kanya na may girlfriend ako. Ngayon, yung So, pareho sila na niloloko mo? Tinutulungan ka ni Ate Nene, yung tinutulong niya sa'yo, ginagastos mo pagkasama mo si Jessa. Ganon. Opo. Anong tawag sa'yo ni Raymart, Jessa? Rin po. Bebe ko! Para walang sablay nga naman. Wala ka bang nahalata, Jessa? Wala kang naririnig na mga chismis? Meron po. May naririnig po ako pero hindi ko po Pinansin. naniniwalaan. Kasi ang nagtitiwala po ako sa kanya na hindi niya ako lolokohin eh. So, kalaunan, inamin din ni Raymart. Opo, nitong last week lang po nung May. At nung inamin niya, nakikipag-break na po ako sa kanya. pumayag ba si Raymart? Ayaw na po. Sabi niya po ako daw pipiliin niya. Bakit hindi kaya natin tanungin si Raymart kung sino ang Claudine sa buhay niya? Si Ate Nene ba? O si Jessa? Jessa po. Ha? Jessa po. Doon, lipat ka doon. Pag dito ka umupo, dapat doon sa kabila. Samut-sari po ang problema ng ating mga bisita ngayong umaga. Kaya naman po sa tulong ng Trio Tagapayo, hangad po namin na sila ay maliwanagan at sana nga po matuldukan na at maayos na ang problema nilang ito. Yung pagbentahan po dapat po ibinibigay po natin kay Aling Nene bilang principal po natin. Saka para lumago din po ang kabuhayan natin. Hindi po yung pagkabenta, ibibili gagasa sa inyo po. Hindi po ganyan ang tamang pagnenegosyo. Ano po? 17 lang po ako, naulilan ako sa magulang. Lahat po ng ginawa ko sa buhay, sarili ko po. Na-flat on the ground ako, pumala ako sa sarili kong paraan, sa sarili kong diskarte sa buhay. Attorney John, kamusta po ang ating naging counseling? Naliwanagan na po ba yung may mga utang na dapat bayaran doon sa kanilang pinagkautangan? Siyang naliwanagan naman po at humingi po ng paumanhin si Aling Mirna at si Aling Windang kay Aling Nene. Ano po? At ipinaliwanag din po natin sa kanila na sa ating pong batas, meron pong kaukulang obligasyon ang may pagkakautang at pinaliwanag din naman po natin kay Aling Nene na may obligasyon din naman po ang nagpapautang at yun po ang igalang din ng karapatan ng may pagkakautang. Ano po? At hindi po maaring ilagay ni Aling Nene sa kanyang mga kamay ang batas. At siya po ang gagawa ng paraan para makapaningil po dito. Ano? Kung sakali po na hindi po makapagbayad si Aling Mirna at Aling Windang, maaari po siyang lumapit sa ating barangay, sa isang abogado at sa ating korte para masingil po sila. Ano po? At sinabi naman po natin kila Aling Mirna at Aling Windang na may obligasyon po sila magbayad. Kaya yun naman po, humingi naman po ng paumanhin ang dalawa. At si Aling Nene naman po ay tinanggap naman po ang kanilang paumanhin basta mangangako lamang na sila ay magbabayad ng kanilang pagkakautang. Yun lamang po at maraming salamat po. Sa isa pong tao na gustong magnegosyo, napaka-importante ang integrity or integridad. Just the same na ang may negosyo dito ay si Aling Nene,
integridad po ay napaka-importante na hindi lang po yung pagbibigay ng tiwala. Alam nyo, kumisan, naapektuhan din po kung yung personal na side natin ay nakikita. Kasi, alam nyo, kahit sabihin nila na, opo, wala kayong asawa, pero kayo ay nagkaroon ng, sabihin na natin, ay alaga, na boylet, gano'n. Kumisan, bahid po siya. Na maaaring yun ang gawing dahilan na pagpula sa inyo. Yun lang. Isang Kristiyanong katangian ang nakita ko sa iyo, Aling Nene. Siguro dahil sa kawawa mong sitwasyon, naging namatay yung magulang mo, na itinaguyod mo ang sarili mo, kaya naitanim sa puso mo ang pagiging maawain. Ay bakit mo tinulungan itong si Raymart? Dahil hinahatiran mo raw yung nanay niyang medyo may cataract na, ay naawa rin siya. Kaya nagbibigay ng pagkain, kaya naawa rin siya doon kay Raymart. Ngunit, Aling Nene, yung katangiang yon sinira mo lamang sa isang kasalanan. At ano ang nalabag mong kasalanan? Ang tinatawag po nating labag sa kalinisang puri, o sa English, chastity. Diba? Kaya, talikuran mo na ito. Sabi nga ni Doktora, maghanap ka. Kung may magmamahal sa'yo, mahalin mo ang tunay na nagmamahal na lalaki. Sana naman ang kapangyarihan ng Diyos ay maghari dito at magkaroon ng mapayapang solusyon. Salamat po. Thank you very much sa ating trio tagapayo. So, Aling Windang, Ate Mirna, malinaw po na kayo ay may utang na kailangang bayaran. So, ang tanong po ngayon, gaano katagal na naman po ang ibibigay bang palugit sa inyo ni Aling Nene? Kasi naipaliwanag na po sa inyo ni attorney na meron po talagang legal na aksyon na pwedeng gawin si Ate Nene na ayaw naman po nating humantong doon. Inuunawa niya kayo, naaawa siya sa inyo, unawain niyo rin naman siya. Sa akin po, bigyan niya lang po ako ng 2 buwan. 2 buwan pa? Sa akin. Magagawan mo ng paraan yon. Okay. So kayo po, Aling Windang, paano po? Ako nini ng mga 3 buwan na palugit na mga unti-unti ko mabayaran kita. So ngayon po, malinaw na, 3 buwan kay Aling Windang, 2 buwan kay Ate Mirna. Papipirmahin ko po sila sa bahay. Gagawa po tayo ng kasulatan na kailangan pong mabayaran doon sa pinag-usapan na petsa. So ito naman po ang problema nyo kay Raymart. Paano na po yan? Bakit ka na dun sa gatan? Dali mo yung bakit na ako po yan? Bilis mo dyan. Bakit mo, dali mo dun. Raymart, sana lang ngayong araw na ito natutunan mo rin yung kahalagahan ng importansya na iba pag ikaw sa sarili mo yung naghirap, nagpakapagod, at hindi ka umasa sa ibang tao at hiningi mo o nanggamit ka ng ibang tao at hindi rin puro pag-ibig dahil hindi naman makakain ang pagmamahal. Kung talagang tunay na mahal mo si Jessa, antayin mo siyang matapos mag-aral. Hayaan mo siyang matupad yung pangarap niya. Jessa, may gusto ka pa bang sabihin kay Raymart? Ito pa rin na lang yung pangako niya sa akin na magtatrabaho siya na sa sariling pera na niya. Galing yung mga ibibigay niya sa akin at hindi sa ibang tao. Tapos kay Ate Nene po, di po ako hihingi ng tawad kasi wala naman po ako nagmamali sa inyo. Ang akin lang po, sana bago kayo gumawa ng aksyon, isipin niyo po yung magiging reaction ng mga anak niyo. Kasi kung ako po yung anak niyo, panigurado may kakahiya ko po kayo. Yun lang po. Raymart, may gusto ka bang ipagpasalamat kay Aling Nene? Papasalamat po sa mga naitulong mo. Pero sana ngayon, mapalaya mo na ako. Ano lang po. Hihingi na rin ako ng tawad sa'yo. Good luck! I wish you best. Ayun naman pala eh. I wish you the best. Kaya
naman kaming lahat dito, abay, we wish you all the best. Sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa pagtitiwalang binigay po ninyo. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral kaya ang nais ipaalam ng isyong ito? Maraming relasyon po at pagkakaibigan na ang nasira nang dahil sa hindi po pagbabayad ng pagkakautang. Tandaan po sana natin na bawat hiniram ay dapat na isinusole at binabayaran po. Sayang naman ang mga magagandang samahan kung mawawasak lamang ito ng dahil sa material na bagay. Minulat din po tayo ng issue na ito na lahat tayo ay may karapatan pong umibig at lumigaya. Subalit ang pagkakataong magmahal ay hindi po nagbibigay ng karapatan upang makasakit tayo ng iba o maging ang pasakitan po ang ating sarili. Ika nga, matuto tayong tumigil kung alam na nating marami na po tayong taong nasasagasaan at nasasaktan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, walang pinipiling edad ang pag-ibig, pero may kinukonsidera itong panahon, tao, at pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at syempre pa sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating po pinakamamahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera. Sa mga kapatid po natin dito sa San Andres Sports Complex Covered Court, Barangay 04, Zone 44, Malate, Manila. At higit sa lahat sa ating po mga bisiti na pinili pong pag-usapan ang kanilang issue dito sa ating programa. At bago lamang po tayo magpaalam, gusto ko pong tawagin ang City Legal Officer ng City of Manila na si Attorney Renato de la Cruz. Attorney de la Cruz, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Ay, thank you po. Magandang umaga po, Chang Ami. Yes. Sa ngalan po ng ating punong lungsod, si Mayor Alfredo Slim, taus-puso po niyang pinararating ang kanyang pasasalamat, pagtanggap sa programang Face to Face na ginanap dito sa San Andres Sports Complex. Ito po isang karangalan na pinagkaloob ng Face to Face sa lungsod ng Maynila. Dahil ito pong programang ito ay hindi lamang po naghahatid ng kasiyahan, kung hindi po nagbibigay at nagdudulot ng magagandang aral sa tunay na nangyayari sa buhay ng ating mga constituents. Kaya po ito'y pambihirang programa na aming nilalahukan at naway ipagpatuloy ang napakagandang programa ng inyong face-to-face. Salamat po ng marami, Attorney Renato de la Cruz. At dahil po dyan, may regalo rin po kami sa inyo. Ang aming pong flag bilang pagpapatunay na kami nakarating na dito sa San Andres, Manila. At ang t-shirt, syempre pa, na nakalagay Certified Sausawero ako. Maraming salamat po. Thank you, sir. At salamat din po syempre kay Honorable Mayor Alfredo Lim ng City of Manila. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga kasausawan natin dito sa San Andres, Manila, thank you po kay Mr. Ricardo de Guzman, ang Chief of Staff mula po sa Office of the Mayor. Muli kay Attorney Renato de la Cruz, ang City Legal Officer ng Manila City Hall. Kay Ms. Leslie Lee ng Cherry Motors. Kay Mr. Su Chung Chang ng Cherry Motors. At kay Architect Ayon Paredes. Salamat po sa inyong lahat. Abangan po ninyo kami sa susunod namin paglusob sa inyong barangay. Pag-uusapan at susolusyonan po natin ang mga nagiging problema, one barangay, one region, and one island at a time. Mula naman po dito sa Malate, Manila, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na lubos na nagpapasalamat sa inyo pong suporta at hindi po magsasawang magpaalala na ang problema, pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Magbabago po, ma'am. Ilang beses mga